What's up mga Lodi? Magandang umaga, hapon at gabi sa atin. Masaya akong makita at makasama kayong lahat. Ako si Ethan Bandayrel, ang MC at panelist niyo. Bago natin simulan ng lahat, naaya ko kayong lahat tumayo para manalangin sa Diyos at susundan na rin ng pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas na pangungunahan ni John Silo. Anak, Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos, salamat sa biyayang ibinigay mo sa atin sa araw-araw. Gabayan mo kami sa aming mga gawain at bigyan ng lakas upang malampasan ang anumang hamon. Puspusan mo kami ng iyong pagmamahal at kapayapaan. Amen. I am magiging kailangan alam ng puso sa likid mo'y buhay. Lupang hinirang, doyang ka ng mag-ibig sa manlulubi. Di ka mapasisi sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugok. Ang dekadang tulak at awit sa paglalang minamahal. Ang isap ng mata, may tagumpay na nagdidinig. Ang bituin at tanong ng kailan, pag may nagdidinig. Lupa ng araw ng ating magsindan, may kahit sa piling mo. Ang ligaya ng may mga api, ang matay ng dahil sa'yo. Bago natin simulan ang symposium, tumayo ulit tayo para sa ating energizer. Alright, let's go, bro! Yan. Uy, tama! Perfect na may idea! Ano mo pa eh?
nasagutan niyo na agad. Ako nga pala ulit, si Ethan Blake N. Bandairel. At ito naman, si John Silo, si Paul Tiope, at si Rio Rilhard. Ngayon ay pakikinggan natin si Silo Nadwa na isa sa tagasalita at ang ating panimulang tagasalita. Ikaw na yan. Ang Munting Prinsipe ay isang sikat na kwento na isinulat ni Antoine de Saint-Exupéry noong 1943. Bagamat itinuring na aklat pambata, ang kwento ay puno ng malalim na mensahe tungkol sa buhay, pagmamahal at kahalagahan ng mga ugnayan. Ang pangunahing tauhan ay isang batang prinsipe na naninirahan sa isang maliit na planeta. Isang araw, siyang umalis sa kanyang planeta at naglakbay sa iba't ibang planeta upang makahanap ng mga sagot sa kanyang mga katanungan sa buhay. Ngayon, natatapos na si Silo sa kanyang magandang presentasyon. Tinatawag ko naman si Paul Tiope para sa pagsulat ng nilalaman. Ang nobela ay umiikot sa pakikipagsapalaran ng isang batang prinsipe na nakatira sa isang maliit na planeta. Sa kanyang paglalakbay, nakilala niya ang iba't ibang mga tauhan na sumasalamin sa iba't ibang aspeto ng buhay ng tao. Ang hari, ang lasing, ang negosyante, ang tagapag-ilaw ng poste, ang hiyografo. Ang bawat karakter ay nagpapakita ng isang kabalintunaan o kahalagahan sa kanilang mga pananaw sa buhay. Sa kanyang paglalakbay, natutunan ng munting prinsipe ang tungkol sa kalungkutan, pagmamahal at responsibilidad. Ang mga taong Hindi, sige lang. Ulitin mo na lang yun. cut mo. Ang mga tanong ng pagiging bata, kamalayan at ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa iba ay palaging lumilitaw sa mga talakayan ng akda. Lalong pinapatindi ang damdamin ng kwento sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan ng prinsipe sa isang ruba na nagturo sa kanya ng konsepto ng pagiging natatangi ng mga bagay at mga tao sa pamamagitan ng pagmamahal at pagpakilala. Maraming salamat, Paul Tiope. Ngayon naman, tinatawag ko ang panghuli na tagapagsalita na si Rio Rilhard. Gat mo nga lang po kami mo. Ang Munting Prinsipe, Le Petit Prince. Ang Antoine de Saint-Exupéry ay isang klasikong akdang pampanitikan na nagsasalaysay tungkol sa isang batang prinsipe mula sa isang maliit na planeta. Sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang planeta, nagtagpo siya ng iba't ibang karakter na sumasalamin at iba't ibang mukhang ng pagiging adulto o pagiging makasarili. Karakter na sumasalamin sa iba't ibang muka na pagiging adulto. Ang pagiging makasarili, materialisko at ang kawalan ng kabuluhan ng ilang aspeto ng lipunan. Ang aklat ay may malalim na talinghaga at mga tungkol at mga aral tungkol sa pag-ibig, pagkakaibigan at ang tunay na kahulugan ng buhay. Sa kabila ng pagiging tila pambata na kwento, ang mga temang ito ay tumutugon sa mga karanasan at damdamin ng mga matatanda. Pinapaalala ng akda ang kahalagahan ng pagkakaroon ng puso at ang mga pananaw ng isang bata. Pinapaalala ng akda ang kahalagahan ng pagkakaroon ng bukas na puso at ang pananaw ng isang bata sa pagtuklas ng kagandahan ng mundo na madalas nawawala ng habang tumatanda. Hello guys, maraming salamat sa ating mga tagapagsalita sa presentasyon nila. Malapit na magtapos ang aming symposium. Meron lang konting Q&A kila Mr. Silo, Mr. Rio, at Mr. Paul Tiope. Ang pagtawag yan. Parang mga 150.
Ang tanong ko, Mr. Rio, Bigay mo yung mic, ah. bakit ba umalis ang munting prinsipe sa kanyang planeta at naglakbay sa iba't ibang mga planeta? Pwede kahit ako po. Sige lang. Umalis ang munting prinsipe sa kanyang planeta dahil nais niyang matuto at maintindihan ang mas malawak na mundo. Maraming salamat. Ngayon naman, dito tayo kay Mr. Paul Diope. Ano ba ang moral na lesson na mga tatanggap natin sa kwento na to? Pinapakita dito ng akda na ang tunay na halaga ng mga bagay ay hindi nakikita ng mga mata, kundi sa pamamagitan ng puso. Ito ang aral na natutunan ng prinsipe mula sa kanyang kaibigan na Ruba. Maraming salamat. Ngayon, sa panghuling contestant natin, kay John Silo. Ang tanong, ano ang natutunan ng piloto mula sa pakikipagkaibigan niya sa munting prinsipe? Natutunan ng piloto mula sa munting prinsipe ang kahalagahan ng pagiging bata sa puso at ang tunay na esensya ng buhay na hindi makikita sa mga material na bagay kundi sa damdamin at relasyon sa pamamagitan ng pagkikipagkaibigan sa munting prinsipe. Natanto niya na madalas nakakalimutan ng mga matatanda ang mga simpleng kasiyahan at tunay na halaga ng mga bagay. Tinuruan siya ng prinsipe na muling makita ang mundo sa mas malalim na paraan na mahalaga ang pagmamahal at koneksyon kaysa anumang bagay na nakikita lamang ng mata. Yun lang, salamat. Okay? Ngayon na nagtatapos ang aming symposium. Kami nga ulit ang Group 2. Kami ni Ethan Bandairel, Silo Nadwa, Paul Diope, at Rio Real Fieldad. Maraming salamat. 3, 2, 1, 2. Kailan ba makakatulog ng mahimbing? Kahit kanyang minuto lang na di ikaw ang nasa isip. Pwede lang naman huwag ka muna magparamdam. Kahit sawang-sawa na ako, marit na ako'y kaibigan lang. Ayaw mawalang mali sa'yo. Di mawang umiwas at tulugan ng lumayo. Kaya nung sinusuway ko ay umaasa. Parang tanghang kausap ang talagwan. Naghihintay ng meron sa gitna ng kawalan. Natutong lumipad ka